So ang pad ko talaga isang studio type lang, meaning wala siyang room. Dahil gusto ko magkaroon ng privacy kahit mag-isa lang ako dito sa bahay at wala akong ibang kasama, gusto ko pa rin ng privacy kaya gumawa ako ng sarili kong kwarto. Syempre dahil kuripot tayo, ayoko magbayad at gumastos ng labor kaya ako na lang ang gumawa nito. First time ko magkarpentero at super hirap pala talaga, lalo na at wala akong ibang kasama para humawak ng tabla, para humawak ng ganito, para tulungan ako. Lahat ako lang mag-isa. Kaya para sa akin, napakalaking achievement nito after kong makita yung resulta. Majority ng mga materialis na ginamit ko ay order ko lahat sa TikTok. Ayan yung panel na nakita mo palagi sa TikTok shop, pati yung salamin na sticker lang at yung mga fake na halaman na yan. At pati rin yung PVC na kulay itim na yan, nakikita mo rin yung sa TikTok shop. Syempre, binili ko rin yan. Nagprint na rin ako ng mga pictures namin ni Happy para maging maganda ang itsura. At syempre, dahil gandang-ganda ako sa sarili ko, nagpa-print na rin ako ng sarili kong picture at bumili na rin ako ng malaking frame. At syempre, bumili ako sa TikTok shop ng mga hexagon na mga salamin na yan. Ito yung parang grill na ginawa ko para at least kahit papaano aesthetic ang dating. Syempre, dahil bakla tayo, punong-puno tayo ng dekorasyon at itong wall na to, super bet na bet ko dahil na-inspire ako sa mga mall tsaka sa mga hotel design. So kaya ganyan ang ginawa ko. May mga fake plants na rin tayo nilagay dyan kasi nga peke akong tao. Tingnan nyo naman, naka-emboss 3D with the black PVC thing. Gustong gusto ko siya, promise, as in. At pumasok naman tayo sa loob ng kwarto ko. Syempre wala pang kortina dyan dahil hindi pa dumarating yung order ko. Tuwan-tuwa ako sa grill na yan. At ito yung ottoman na storage sofa na bumili ako at super gustong gusto ko siya kaya dalawa ang binili ko. Ayun yung isa oh. O, diba? Ito na po yung kwarto ko. Ayan na nga po siya. Fully carpeted, diba nga? Ito yung part ng kwarto ko na maging workstation ko. Syempre nandiyan yung laptop ko. At plano ko dyan lagyan ng salamin na merong mga ilaw-ilaw, yung vanity mirror. At ito na nga yung pinaka-bet na bet at favorite kong part ng kwarto ko ay yung kama ko at yung comforter na yan. Binili ko din yan sa TikTok shop. Punong-puno po siya ng fur carpet at syempre binili ko din sa TikTok din yan, of course. Syempre ang hirap kayo set up yan. Super ganda ng kwarto ko, lalo na yung fur carpet, pero feeling ko may hirapan ako i-maintain yan. Buti na lang may binili din ako sa TikTok shop na mini vacuum cleaner. Kung gusto nyo mag next level ang ganda ng bahay or ng kwarto ninyo, gamitin ninyo ang kapangyarihan ng kurtina. Ito yung before, medyo okay naman siya. Medyo dry nga lang at saka medyo dull. Wala pang kortina papasok sa kwarto ko. Ayan siya. Ito yung before. At ito naman yung ngayon. O, diba nga? Ang ganda ng bagsak ng kortina. Diba? Ang ganda ng combination. 8 feet po yan mga kaibigan. O, pak! Tangina. Lakas makasosyal. Parang hotel mga kaibigan. Nakakaiyak. Ang sarap panoorin. Ang sarap tingnan lang siya ng tingnan. O, eto yung papasok ng kwarto ko. O, tangina. Nakakakilig. Grabe. Ang ganda ng color combination. Bumagay nga talaga siya sa kulay at pintura ng wall. Ayan po siya. Ayan yung sala ko. Grabe. Sobrang sarap umuwi. At ito naman yung before ng kwarto ko. Okay naman din siya. May kortina din ako pero hindi ganon din kabongga. Lumang kortina ko yan. So medyo dull at saka medyo boring. Dahil itim lang siya. Ayan po siya. At eto naman yung ngayon. Pak! Putang ina! Grabe, ang ganda ng color combination, promise. Tangina talaga. Para siyang hotel. Nakakakilig. Ang sarap tingnan. Nilagyan ko rin yun ng insulator para walang pumasok na init galing sa labas. Diba nga? Ayan ang kwarto ko. Ang ginamit ko pong color combination ay black, beige, and cream. Cream yung gitna. So parang monochromatic yung naging datingan ng aking kortina at para bumagi na rin sa pintura ng wall ko. So ang kortinang to ay 252 pesos lamang each. So kung ako sa inyo, gawin nyo na rin tong ganito. Oh my God! Promise, makapangyarihan talaga ang kortina. This is your sign!
time! Hey guys, for today's video, samahan ninyo akong i-convert ang aking computer table into a dresser with vanity mirror and of course, DIY style. Kailangan natin ng karton, gunting, kartolina, at syempre yung salamin. Sinimulan ko ng sukatin yung kartolina doon sa karton para fit na fit at syempre yung kartolina ginamit ko ay merong double adhesive kineso para bongga, hindi naman para putyo-putyo ang dating ng ating DIY na vanity mirror. Kaya syempre tinan nyo naman, kailangan important din natin dahil ikaw rin naman ang gagamit nito. I mean, ako rin naman ang gagamit nito kaya ito todo ko na rin to. Kahit DIY lang to, di ba nga? Tinan nyo naman, so ako lang mag-isa yan, tinan mo, hindi lang mga kamay ang gamit ko, pati mga paa. Ganyan talaga ang kapangyarihan kapag ka mag-isa ka lang, wala kang choice kundi gamitin ang lahat ng pupwede mong gamitin. Ang next ko namang ipe-prepare mga ilaw na binili ko rin dito sa TikTok for 252 only. Tingnan nyo naman, meron na agad yan 10 light bulbs na merong 3 levels of dimming. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung 3 levels na pinagsasasabi kong yan. Pero bongga na po yan para sa ganitong presyo kasi tingnan nyo naman meron ng 10 bombilya, meron pang 3 levels of dimming at meron pang mga sticker na kasama. Meron pa yung controls na kasama, so papakita natin yan mamaya para mabonggahan kayong malala. At ihanda na po natin ang bida ng Pasko, ang mismong mga salamin. Mas gusto ko kasi malaki kaya 3 ang binili ko. Ayan nga po siya. Mumurahin lang po yan. Ito yung tagwa 120 sa kanto lang namin. Nilagay ko agad siya ng double adhesive doon sa karton para maidikit ko siya. Pero syempre gusto ko secure na secured kaya sandamakmak na double adhesive ang inilagay ko. At ayan na nga po yung nasa may badang likodan niya at syempre kukumpletuhin ko pa yan. Dahil naisip ko agad na kahit na madikit ang adhesive ko makapangyarihan pa rin ang gravity, sinigurado kong secure at merong enough support yung pinakababa nung aking salamin. Kaya gumawa ako ng paraan at ito na nga po yun, no? Ito yung parang eme-eme ko na nilagay ko ng pako para sigurado talagang secure na kahit lumindol hindi siya malalaglag at hindi siya babagsak. At ito na nga po ang ginawa ko, combination ng adhesive at ng pako. Ayan po siya at meron po siyang hook. Di ba nga, ang galing ko talaga. So sinimulan ko ng sukatin yung aking mismong salamin para makita ko na at maisukat ko na rin sa mismong wall ko at para pantay na pantay siya kapag nilatag ko na. So ito na po yung pinagsama-sama kong salamin. Ang laki niya, syempre excited na akong ikabit siya sa wall ko. Ito na siya, ikakabit ko na, nakakaluho ko. So ayan po yung aking computer table na gagawin kong dresser with vanity mirror. Ayan na nga po siya, ikinakabit ko na nga po siya mga kaibigan. Ay, nakaka-excite. Syempre may iba't ibang angulo tayo ng video para makita ninyo. Syempre effort ako dyan, grabe. Ayan na nga po siya, kinakabit ko na ng malala. Ang ganda. Pinunasan ko muna yung salamin ng bonggang-bongga para malinis na malinis bago ko ikabit yung mismong light bulbs. At eto na yung light bulbs na pinrepair ko kanina. Nakaka-excite. So bago ko ikabit yung mga bombilya, kailangan ko munang tansyahin dito kung saan mapupunta at ilang mga bombilya mapupunta sa gilid, sa taas, at sa pangalawang gilid, yung mga ganyang drama para syempre pantay at maganda tingnan. At ayan na nga po, sinimulan ko na nga pong ikabit yung mga bombilya. Ang magiging challenge mo lang dito is itong mga kable na to or mga wiring, so dapat make sure na malinis mo siyang ilalagay sa mga gilid-gilid. Kasi sa mga nakita ko ibang mga naggumawa nito is kitang-kita ang kalat-kalat ng mga wiring sa mismong salamin. At ito na po ang pinaka-final product natin na vanity mirror na DIY lamang. Oh my God, I'm so happy. I super love it. Ang liwanag parang may patay. Charos. Gustong gusto ko siya. I love it. Promise. Ang lakas makasosyal, ang laki nung salamin and it's all for me. And here is the closer look of my vanity mirror with all the ilaw and all. Syempre, di ba ang bongga? At ito yung sinasabi ko sa inyong meron itong 3 levels of dimming. Meron itong white, warm, and cold. Ayan na nga po, di po ba?
Pwede nyo rin itong palakasan, pahinaan, yung tindi ng ilaw, depende sa inyo. At syempre, meron din siyang turn off mode. And this is how it looks like kapag ka may nakaupo na dito sa mismo vanity mirror ko. Di ba nga, ang lakas maka-artista. Pang-artista talaga siya. Literal. Ang ganda-ganda. Oh my God, kinikilig ako, promise. And I did it all by myself. Tingnan nyo naman yung setup ko ng TV dito sa sala. Diyos ko naman, ang lakas makasyala. So for today's video, samahan ninyo ko kung paano ko to isinet up. So yun na nga, dumating na nga yung parcel kong TV na 32 inches. Oh my God, and this is a smart TV for only 4,100. And of course, ito yung current sala ko. Dito ko siya ilalagay syempre dahil nga para mas bongga at wasakang-wasakan talaga. Pero syempre, buksan muna natin yung TV dahil excited na ako para makita talaga kung gumagana ba siya. Eto na nga po, bubuksan na nga po natin, huwag kayong mag-alala. In fairness naman, sobrang secured naman ng pagkakabalot kaya talagang siguradong sigurado kayo na talagang safe ang parcel ninyo. Tignan nyo, meron pa siyang, anong tawag dyan? Parang bubble wrap na malalaki. Para talagang hindi iwas impact kumbaga. At eto na nga siya. Oh my God, nakaka-excite. Grabe, nakakatuwa naman tong smart TV na to. Tingnan natin yung mga laman niya at mga kasama ng package na to. Meron siya mga standee, meron din siyang kasamang bracket kasi ipapa-wall mount ko yan para mas social. Syempre, meron siyang remote, hindi kasamang battery, may manual, and everything else. Syempre, tinest ko muna kung talagang gumagana at ayan po siya, gumagana naman po at yung sound niya malala. Promise, hindi mo na kailangan ng speaker kasi nga super lakas na ng sound niya. So, inuna ko muna ikabit yung wall mount bago ko ilagay yung mga design na gusto kong mangyari sa wall ko. So, ayan na nga po siya, nakakabit na yung wall mount ko at ilalagay ko na ang aking mga design para masosyal tingnan. At ito na nga po yung pinaka-final product natin mga kaibigan. Nilagyan ko na rin po siya ng parang LED light sa gilid para mas mukhang shal at magmukhang bar. Charis. Ayan na po siya, promise, nakakatuwa, ang lakas makasosyal at ang ganda ng sounds. Hi guys, samahan niyo ako paano ginawa itong masterpiece na ito na lakas makasyala at lakas maka-aesthetic na akala mo pintuan ng mga mayayaman. Tingnan nyo naman gano'ng kaganda yan. So ito yung itsura before ko gawin tong project na to. Very dull, may mga dekorasyon man pero napaka-boring at saka napaka-tuyot. Tingnan nyo naman ang itsura niyan, hindi ba? So sinimulan ko munang tanggalin yung mga abobot na yan bago ako magsimula para syempre malinis yung wall at para matansya ko na din kung ano ang mga sukat at saan ko ilalagay at paano ko ilalagay yung malasosyal na pintuan ng kalangitan. Yung ibang gumagawa ng ganitong project na nakikita ko dito sa TikTok ay pinipinturahan muna nila ng itim yung wall. Pero ako, bakit ko pipinturahan ng itim? Gagastos pa ako ng pintura, maghihintay pa akong matuyo. E paano kung tsaka bibili pa ako ng brush, di ba? So ako, hindi ako magpipintura. Maglalagay ako ng kartulinang itim. Sa halagang 12 pesos na kartulina, nakatipid ako ng super laki kasi magkano ba ang pintura at magkano ba ang brush, magpapatuyo pa ako tapos ang messy pa, di ba? Isipin mo mabuti, pipinturahan ko ng itim yung buong wall tapos bandang huli tatakpan ko din. Parang tanga lang, di ba? Hindi ako ganong kamobo at hindi ako ganong katanga, di ba? So ang ginawa ko, naggupit ako ng kartulina na mga ganyan, pa strips na ganyan para dun lang sa may gilid lang yung itim. At least, tipid na, hindi pa ganun ka dumi habang piniprepare mo itong project na ito. Sabi ko sa inyo hindi ka lang dapat pretty, dapat brainy ka din. Yung mga salamin na yan ay binili ko lang din yan dito sa TikTok at may mga kasama ng mga adhesive at mga glue para mahiligin mo diretso sa wall ninyo. Kung titingnan nyo yung design, parang ang dali lang kasi square lang, patatabi-tabihin mo lang, pero actually nahirapan ako dito kasi kailangan pantay-pantay yung bawat baitang at bawat puwang ng bawat salamin. Kaya talagang promise ilang oras ko tong ginawa, as in. Ito yung nakakangalahati na ako pero ilang oras kong ginawa
ginawa to, kalahati pa lang nagagawa ko. Promise, nakakapagod siya. At kailangan talaga super pantay-pantay yung bawat space ng bawat salamin. As in, talaga grabe, nakakapagod. At madaling araw ko na siyang natapos. Tingnan niyo kung gaano kakalat ng bahay ko. Sobra, pero very worth it nung nakita ko yung pinaka-final look niya. Promise, nakakakilig na nakakaiyak. As in, ang ganda niya, lalo na sa personal. Promise, lalong lumuwag yung bahay ko. Itong ganitong design ay nagkikreate ng illusion na malaki at maluwag yung bahay ninyo dahil nga sa reflection ng salamin na nagpapakita na parang meron pang ibang space or may extra space pa dahil nga sa reflection ng salamin. Promise, bagay na bagay ito, lalo na kapag maliit lang yung room ninyo. At ito na nga ang itsura niya after kong malinis at patanggal yung mga kalat na na-create ko kakagawa nitong salamin na to. Promise, ang ganda, very worth it yung pagod. Promise, very happy ako sa resulta. Tingnan nyo kung gaano siya ka-social, napaka-aesthetic ng dating. Ang ganda, lumuwag at lumaki yung itsura ng bahay ko. Promise, do this sa bahay ninyo or sa room ninyo, you will never regret it. Hindi nyo talaga pagsisisihan kung gaano kaganda ng resulta nito. Promise, sulit ang pagod nito, maniwala kayo sa akin. At ang maganda sa approach na ginawa ko sa project na to, dahil hindi ako nagpintura ng itim sa wall at gumamit lang ako ng kartolina, pwede ko siyang ilipat or ibahin ng design or ibahin ng angulo at ilipat kung kailan ko gustong ilipat kung sakaling nagsawa na ako sa ganitong itsura at ganitong design. So, promise, kung gagawa kayo ng ganito, huwag niyong pinturahan. Gumamit kayo ng kartolina. So, na-imagine ko pagka may bisita ako sa bahay, uy, ang ganda naman ng wall mo. Ay, ang taray ng picture mo dito. Ang ganda mo dito, Ten. Ganda. Oh my God, ang ganda naman nito. May pintuan pa pala dito. Luwag ng bahay mo. Ay, hindi yan maluwag. Wala na ng pintuan. Design ko lang yan. Ang ganda, Mare. Ako lang gumawa niyan. Grabe, ang galing mo naman. Sobrang ganda ng pagkagawa mo. You're a genius. Charit. Kung napapanood mo to ngayon, I guess this is your sign na i-renovate at ayusin ang kwarto or yung bahay ninyo. At kung meron kang jowa, this is the perfect moment para mag-bonding kayong dalawa. At kung wala ka namang jowa kagaya ko at mag-isa ka lang, this is a perfect moment din sa'yo para mas makilala mo ang sarili mo. Dahil every weekend ko lang to nagagawa dahil may trabaho nga ako. So almost 2 months ko siyang ginagawa every weekend at maya't maya mayroon talaga akong parcel galing sa TikTok. So ang dami kong na-realize sa sarili ko sa journey kong to at mas nakilala ko pa ang sarili ko at parang mas may na-discover pa ako na kaya ko palang gawin na never kong in-expect na magagawa ko kagaya nga ng pagkakarpentero. Masarap kayong umuwi sa isang bahay na alam mong gustong gusto mo at palagi mong tatandaan wala naman sa ganda ng bahay yan o kung gaano ka-grande ng mga design or kung gaano kalaki ng bahay ninyo. Hanggat malinis ang bahay ninyo, it would reflect your true personality kung sino ka at kung ano ang tunay na pagkatao mo. So stay happy and enjoy your life! Bye!